Yan ang oras sa sangkayan at tiloy operasyon bulig at katabuhatan han Criminal Investigation and Detection Group ida CIDG Regional Office Peretera Opisina diha Syudad Tacloban ato ni kakamang raw ito naktibong Regional Chief han CIDG Police Colonel Arvin Tadillo. Sir, magandang umaga po sa DYB Lacson Radyo po tayo ng Manila Broadcasting Company. Good morning, sir. Good morning, Jimmy, at good morning din sa lahat ng inyong mga tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Oh. Kumusta ngayon ang CIDG, sir? Kumusta kayo? Okay naman at medyo nagkuhan lang tayo sa mga natin, mga trabaho at marami tayong Busy pa rin? kailangang i-accomplish. Lalong-lalo na paparating na yung eleksyon. Ilang araw na lang. So may papel din kayo kahit yung paparating na eleksyon, yung CIDG, hindi lang local police, hindi lang yung Philippine Army? Yes, yung papel namin as CIDG is to account yung mga loose firearms. Kasi ang iniiwasan natin dyan ay magamit ng mga unscrupulous individuals para guluhin o gamitin sa mga illegal na aktibidades ang mga loose firearms. Kaya yung aming Napaigting yung campaign kampanya. ngayon pinaigting namin para mabawasan o mawala sa poder ng mga ilang individual yung mga illegal na baril na pwedeng gamitin pagdating ng eleksyon. Pag sinabing loose firearms, ano yung Colonel Tadillo? Mga ano yon? Ito yung mga baril na walang mga kaakibat na mga dokumento. So, yung baril, walang dokumento. So, it is illegal for certain individual na magkaroon siya ng baril. Oh, kung expired na yung rehistro, ganun pa rin. Kung expired yung rehistro, Permit. Kailangan niyang renew. Kasi pagka expired yung rehistro, lalong-lalo na kung ilang buwan nang expired yan, ay kailangan nang remind natin siya. I-renew niya yung kanyang expired na dokumento ng kanyang baril. Kaya nga yung Regional Security Civil Security Unit may kampanya kada probinsya na magparehistro ng mga baril. Walang dahilan na hindi magpaparehistro. Yes, oo. Kasi yung PNP na ang lumalapit mismo sa probinsya para lang hikayatin ang ating mga kababayan dito sa Region 8 na irehistro yung kanilang mga baril. May uplang katok din kayo, Colonel? Yung sa local yun. Local ang Local police. ang gumagawa. Kayo hindi na kayo nagkakatok. Hindi. Pag malaman natin na walang rehistro, agad na huli at Automatic kukumpiskay. yun na pag na-validate natin, may nakakuha tayo ng witness na nagsasabi na itong individual na to ay mayroon in his possession baril na hindi nakarehistro. Kasi makikita naman natin yan. Kunwari, yung i-verify natin yung pangalan mo at lumabas sa verification ng RCSU na ikaw ay walang karampatang dokumento para humawak at magkaroon ng baril, ay automatic yun. Illegal yun and subject for search warrant. Kasi magkasama na siguro yun, sir, kung may rehistro yung police, automatic kailangan may permit to carry din yung may-ari ng baril. Yes, dalawa yan eh. Kailangan mag-apply ka muna ng LTO bago ka bumili ng baril. Tapos yung baril mo, dapat magkaroon ng lisensya. Kailangan i-register mo yung baril mo. Tapos, kung ito naman ay may plano mong dalhin sa labas ng inyong bahay, kailangan mong magkaroon ng Permit to carry. PTC, permit to carry.
So, pero depende pa rin yun. Kasi mayroong mga kategori yun. Mayroong mga... Lalo na papalit ang eleksyon, Oo, kahit may permit to carry. Kailangan may rason yun. Mm. At yung permit to carry, pag panahon ng eleksyon, Election period. kinuha nyo, kinakancel yun. Yan. Oh. Anong oring barrel? Kahit replicas, huliin nyo? O kahit itong mga homemade, mga... Yes. Yung mga homemade, lalo na yung mga homemade, hindi dumaan yan sa merkado. So, kailangan, wala talaga mga panyan. Kailangan, wala talaga mga lisensya yan. Itong mga airgun, mga tawag sa amin escopeta, panghuli ng ibon, illegal din yun? O Ayun, kailangan may permit din yun? Kailangan, alam ko may permit din yan. Mm. Kasi, lalong-lalo na pagdating ng eleksyon. Mm. Doon sa batas, ay kung ginamit yang replika na sa isang krimen, ay pwede rin yung magkaroon ng kaso yan. Mm. Kahit itong mga laruan ng mga baril nga parang totoong baril. Yes, considered kasi yun ng mga replika. Kasi may napaulat noon sa local police, siguro wala ka pa dito, matagal na, ginamit yung laruan na baril na pang-hold up, naka-hold up. Oh. Actually, kahit na hindi naman panahon ng eleksyon, kasi nandun sa batas na pag yung replikang baril ay ginamit sa krimen, ay mayroong violation na. Kahit yung laruan. Yes, kung ginamit siya sa krimen, ginamit sa pang-hold up, mayroong kaakibat na violation ng batas yun. Sa tingin niyo, kung mahuhuli o wala ng mga loose firearms, mababawasan ba yung mga krimen? Yes, lalo-lalo na yung mga shooting incident. Dito naman, alam niyo naman dito sa Region 8, nung mga nakakaraang history will tell na marami yung mga shooting incident. Kasama ba kayo, Colonel Tadillo? Di ba may yung PNP, yung Army, nagkakaroon ng dialogue, kampanya, lalo na yung papalapit na eleksyon, kung anong papel ng CIDG, anong papel ng Army, anong papel ng local police. Yes, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy naman yun. Pag mayroong schedule ng meeting, joint lahat ng AFP tsaka ng PNP, at pinag-uusapan doon yung mga preparation patungkol sa paparating na eleksyon. Yung challenge lang ngayon, Colonel, yung mga loose firearms, yung papalapit na eleksyon, kailangan natin makompiska. Yes. Yun lang. Yeah, so, kailangan, kaya tinaas natin yung ating kampanya tungkol dyan. Meron pa ba mga ligaw, Colonel, sa may formation nyo? Marami pa ba? Well, marami. Marami pa. Meron tayong mga identified dyan, mga may hawak ng mga loose firearms. Kaya atin namang pinaplano na kung at nakikipag-coordinate na tayo sa mga korte para sa pag-apply Search warrant. ng search warrant. Kasi hindi basta-basta ito, maliban lang kung in flagrante delicto. Yes, kung in flagrante delicto at nakita ng plain view, ay tinanong yung individual na yon kung mayroon siyang kaakibat na lisensya doon sa kanyang hawak na baril at wala siyang maipakita, arestado siya. Kada buwan, kumusta? May nahuli ba niyo? More or less, na mga loose firearms? Nung buwan ng July, nakahuli kami ng 6 na na may tao ito, individual. baril lang. Yes, may tao. May 6 na nahuli ang CIDG 8, RFU 8 sa violation ng Illegal possession of firearms. Doon through search warrant at saka by bus. Sa CIDG lang ito, hindi kasama yung local police. Yes. Iba lang sa kanila. CIDG lang. Oo. Hindi kasama ito yung sa San Juanico, di ba? May nahulian ng illegal droga na Hindi. ito sa Kapanyan yung Yes, CIDG lang. Amin lang yun.
Kasi mala prohibita ito, hindi siguro defense yung in good faith. Itong hawak ng baril, may hawak na baril, lalo na kung illegal, walang permit. Yes, dalawa lang naman ang kwan dyan, dalawa lang naman ang tanong dyan. Kung may hawak ka ng baril, mayroon ka bang Authorization. meron ka bang karampatang lisensya, meron ka bang license to own and possess firearms? Yun lang ang... Kung mayroon, hindi naman huliin. Yes, hindi naman syempre. Lalo't, nandun sa loob ng kanyang Bahay. bahay. Oo. Pero, kahit mayroong karampatang lisensya yan, o LTOP, holder yung individual, kung yung baril naman nakuha sa kanyang possession sa labas ng kanyang pamamahay, may violation pa rin doon dahil wala siyang permit to carry firearms outside of his residence. Yung nahuli nyo na anim, most wanted yon o yung violation lang Hindi, violation lang yun ng mga kwan. ng baril? Violation lang yun ng mga baril. May mga information kami na natanggap na itong individual na to may hawak ng baril at hindi naman siya otorisado ng gobyerno para magkaroon ng baril. So we applied for a search warrant. At yung iba naman, may mga naliligaw na mga nagtitinda ng baril. So bypass naman ang ginawa namin doon. Bypass. Akala ko drugs yung binaybas. Yung baril yung bypass. Baril yung bypass. Oo. Meron tayong... May bypass din kayo? Oo, may bypass din kami sa baril. Okay. Walang piyansa sir kung bypass? Meron naman. Meron naman piyansa. At kumusta yung kampanya natin sa Most Wanted? Well, tuloy-tuloy yun. Actually yun, marami tayo. Marami tayo from July, August, and then itong September. For the past 15 days ng September, nakahuli na tayo ng 30 na wanted person. Most wanted sir? Wanted or other wanted? Other wanted person. At naka-accomplish na rin tayo ng isang operation ng illegal firearms through search warrant. At saka itong September. 30, may most wanted dyan din. Walang most wanted doon. Other wanted person. Kung sinabing nating other wanted, mga anong kaso yung Colonel? Yung 1602, yung 705, frustrated homicide, mga like... yung may piyansa. Yes. Yung murder, most wanted yon. Depende yan. Depende yun. Depende yan kung nakalista siya as most wanted. Okay. Anong advice mo na rin sa mga tagapakinig natin, lalo na kung nakikita sa kanila may nagtatagong most wanted persons, o may mga isabong o itong mga illegal gambling na gumagamit ng computers, anong advice mo? Anong dapat gawin? Well, sa ating mga kabayan dito sa Region 8 na nakikinig sa programa ninyo, magtulungan tayo. Kailangan walang hindi namin mailagay ang pulis sa lahat ng parte ng lugar dito sa Region 8. So, magtulungan tayo na kung mayroon kayong mga na-monitor na mga individual na mayroong mga baril, engage sa illegal na gawain katulad ng mga yung isabong, yung pogo, ito pong pogo, ito po yung mga scam hubs or mga illegal online gaming, so or gambling, pagbigay alam niyo po agad dito sa amin sa CIDG. Pwede magdiretso sila sa inyo? Yes, pwede magdiretso sa akin. Pwede rin sa mga provincial field units natin. Lahat po ng probinsya dito sa Region 8, meron po tayong field units ng CIDG. Sa Northern Samar, sa Katarman, sa
Eastern Samar, sa Borongan, sa Western Samar, sa Catbalogan, sa Southern Leyte, sa Maasin, Mm. sa Biliran, andun ang opisina po sa Biliran. Mm. At dito naman sa Northern Leyte, kasama ang Ormoc at Tacloban, nandun po sa Ormoc ang opisina ng ating Provincial Field Unit. At kung nandito yung mga taga Tacloban and first and second district ng Leyte, nandito po kami ang Regional Field Unit ng inyong CIDG ay nandito sa port area ng Tacloban, Barangay 1 and 4 sa Libertad. Okay. Pwede po kayong mag-report na amin dito sa... Hindi lang matakot pag punta dito, hindi ano yung pangalan nila. Huwag Hindi po kayong delikado. mag-alala kasi yung ibibigay nyo na informasyon will be treated with utmost confidentiality. At hindi namin po namin ilalagay o ibabandera ang inyong mga pangalan. Maski kung anumang mga personal na informasyon patungkol doon sa individual na magre-report. Protected ito ng Data Privacy Act. Yes. Okay, maraming salamat ho, Colonel. Thank Congratulations sa mga accomplishment nyo. Salamat din, Jimmy, at magandang umaga. Yeah. Tuloy magkasangka datong Regional Chief and Criminal Investigation Detection Group, pinahili ng Police Colonel Arvin Tadio. Congratulate natin ang mga accomplishment nga nahimo idiha buhatan ng CIDG ngadton mga wanted persons nganan mga gimbaybas nirahan nagtataguhan mga layaw, waray-waray layaw, English loose firearms o nga nasampahan naman kaso sir na nahihain na yung kaso laban sa kanila. Yes. Tikang mismo didihabuatan han Criminal Investigation Detection Group. Inanyo ka aksyon Jimmy Angay-Angay.